Si Satanas ang nagsasabing siya ang hari ng dilim na walang pangibig sa pagsasabog ng lagim. Hindi na mabilang sa dami ang mga kaluluwa ng masasamang taong naibulid niya sa kanyang kaharian. Paano kaya kung sa dami ng kanyang mga kampong sa impyerno ay umahon pa sa lupa at magsabog ng lagim ang hari ng dilim? Narito ang unang bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Hari ng Dilim. Sa isa na namang gabi ng lagim. Okay yung pagkain kina Sister Jodia kahit Brother Arnel, ha? Oo nga, Brother Ray. Mga simpleng ulam lamang inihahan sa atin, pero masarap ang pagkakaluto. Kaya nga nabubusok ako ng gusto kapag sa kanila ang prayer meeting ng ating grupo. Sana gabi-gabi ka na, Brother Arnel, ang schedule natin ng prayer meeting, no? Oo nga. Mga tao, Ano yung biglang humarang sa ating daraanan? Isang lalaking maitim at mabalahibo ang buong katawan. Nakahubad! May buntutan, may sungay! At may hawak siyang salapang. Demonyo! 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 tama kayo. Isa akong demonyo na naggaling sa impyerno. Ako ang hari ng dilim. Hari ng dilim? Hindi ako naniniwalang isa kang tunay na demonyo. Props lamang ang mga sungay at buntot mo. Tama. Hindi totoong kakilakilabot mong anyo. Nananakot ka lamang. Hindi ako nananakot lamang, anak. Ikaw na isa sa sumasampalataya sa hindi tunay na Diyos. Patutunayan ko sa iyong isa kang tunay na demonyo. Patutunayan ko sa iyong ako ang hari ng dilim. Ano yan? Ibabaon ko ang mga talim ng aking sanapa sa iyong katawan. Ano? Aling Ana? Isang lalaking kabarangay natagpo ang patay malapit sa bukid? Oo, Gary. Yan ang usap-usapan ng ilang kapitbahay ko, kaya ako nagising. Kaya ang agad na pinuntahan kita. Ikaw yung bagong nangungupahan dito sa aking bahay paupahan. Kaseram mo ko. Katungkulan kong pagmalasakitan ka at siguruhin na yung kaligtasan mo. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ayon daw doon sa ilang kasama nung natagpo ang patay, isang demonyo ang humarang sa kanilang daraanan at nagpakilalang hari ng dilim. Hari ng dilim? Oo, kakilakilabot daw yung anyo ng demonyong yun. At siya daw ang malamang na pumatay sa lider ng isang grupo ng mga mananampalataya. Mananampalataya pala ang naging biktima. Oo. Hindi mo pa alam dahil kailan ka lang napalipat dito sa lugar namin. May ilang grupo ng mga mananampalataya dito. Doon, ang minsan sa isang linggo, nagdadaos ng prayer meeting sa iba-ibang bahay. Baka nga isang araw, alukin ka nila na mag-prayer meeting dito sa tinitiran mo. Mapapahiya sila sa akin. Huh? Hindi ako maaaring maging mananampalataya. Hindi kailanman. Kapatid ko. Merl, malalim ng gabi. Magpahinga ka na. At ako na munang magbabantay sa kapatid mo.
Nung isang araw lang, masaya pa siya. Kasi raw parami ang mga miyembro ng kanilang grupo. Ngayon, wala ng buhay ang nag-iisang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Pagkalabing kayo na ikilos ako. Rudy, Pangako, Merl. Hahanapan ko ng mustisyang pagkamatay ng bayo ko. Totoo man ang balita na ang pumatay sa kanya isang kakilakilabot na demonyo. Rudy, tama lamang na naparito ka sa akin. Kilala ko kayong mahusay na espiritista rito sa barangay natin, Nananati. Kahit desidido ka maghanap sa demonyo, mahihirapan kang matagpuan siya. Dahil makapangyarihan ng dyablo, magagawa niyang magbalat kayo. Kaya nga lumapit ako sa inyo eh. Baka sakaling matulungan niyo ako sa paghahanap sa demonyong pumatay raw sa bayaw ko. Totoong dyablo ang pumatay sa iyong bayaw. Natitiyak ko. Paano ho ninyong natiyak? Yun ang mensahe sa akin ng binalasa kong mga baraha. Naniniwala ho ako sa inyo, Nananati. Dahil marami na kayong natulungang kalugar natin. At iba pang dumayo rito na humingi ng tulong nyo. Hindi ako nagkakahit ng tulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Dahil ang karunungang ipinagkaloob sa akin ng Diyos ay biyayang dapat ko lamang ibahagi sa aking kapwa. Saan ko ho kaya matatikpuan ng demonyo? Iyan ang aalamin ko, Rudy. Pansamantala nais kong malaman mo na matatagpuan mo rin ang diablong hinahanap mo dahil ano ho? Dahil ayon sa mensahe ng aking mga baraha, ang diablong pumatay sa bayaw mo ay naririto sa ating barangay. Hoy, Gary, bakit napangiti ka dyan? Wala, Aling Hana. Natuwa lamang ako sa sinabi ninyo na may taong nakatitiyak na narito sa barangay ang demonyong nagpapakilalang hari ng dilim. O yun yung narinig kong usapan ng ilang kapitbahay ko bago ako pumarito sa tinitiran mo. May kabarangay pala kayong may natatagong karunungan. Oo, meron. Si Nana Nati. Kilalang mahusay na espiritistang matandang yon. Marunong siyang bumasa ng mga mensahe sa baraha. Kaya nga marami ang naniniwala sa kanya. Ganun ba? Pero kahit may karunungan ng sinasabi niyong espiritista, wala siyang kalaban-laban sa bagsik ng kapangyarihan ng demonyo. Ano? Ako ho, Aling Hana. Ako ho. Ikaw? Natitiya ko may kakayahang maaaring humigit sa karunungan o kapangyarihan ng kahit na sino. Ha? Tao man o demonyo. Mga kasama. Sa lugar nito natagpuan ang bangkay ng kabarangay natin pinatay daw ng demonyo. Kaya nga madalas tayong magronda sa lugar na ito eh. Dami natin mga barangay tanod. Ihanda mo yung mga gulok nyo, ha? Mangilang sa atin ng demonyo. Oo, tama. Mga kasama, may lumabas sa likod ng puno sa di kalayuan. Ano ka? Isang lalaking maitim at mabalahibo at hubad ang katawan. May buntot at mga sungay. Demonyo! Demonyo! Wala tayong laban sa kampo ng dilim. Tumakbo na tayo bago mapatay tayo ng demonyo. Iligtas natin ang mga buhay natin! Ano, Rudy? May nakitang demonyo ang ilang barangay tanod? Oo, Gary. Isang demonyo raw ang lumitaw sa lugar na kinatagpuan sa bangkay ng bayo ko. Nakakilabot daw ang anyo. Maitim na mabalahibong buong hubad na katawan. At may buntot at mga sungay. Ikaw, nakita mo rin ng demonyo? Hindi. Nang malaman ko sa mga barangay tanod na may nakita silang kampo ng dilim, pumunta kagad ako sa lugar na kinakitaan nila sa demonyo. Pero wala akong nakita ron. Pinipili ng diablo ang mga taong pagpapakitaan niya. Kaya nga dumaan ako rito sa tinitiran mo. Baka ikaw naman ang makakita sa demonyong nakita ng mga tanod na nagsasabing siya raw ang hari ng dilim. Ha? Iisa ang alam kong hari ng dilim.
Sino, Gary? Malalaman mo rin. Gary? Ang tinitiyak ko sa'yo, hindi hari ng dilim mo nakita ng mga tanod. Ako ang nakakaalam sa tunay na hari ng dilim. Rudy, bakit ka napapatango-tango? Wala, Merle. Huwag kang magkaila sa akin. Naisip ko lang ang narinig kong sinabi ng mga barangay tanod na nakakita sa demonyo. Oh, naniniwala ka ba sa kanila? Bakit hindi? May ilang tanod kasing nabalitaan kung bago magronda, umiinom muna ng alak. Ano malay natin? Kung mga nakainom lamang ang mga nagsabing may nakita silang demonyo. Mga namalikmata lamang sila dahil sa espiritu ng alak. Merle, demonyong balitang pumatay sa kapatid mo. Hindi pa napapatunayan yun. Yun ang tiniyak ni Nana Nati. Naniwala ka naman si espiritistang yun. Bakit hindi ako maniniwala sa kanya? Matanda na yun. At iniisip mong ulyanin na siya? Uy, maaari. Naniniwala akong totoong may demonyong gumagala rito sa barangay natin kung gabi at nagsasabog ng lagim. Kaya magpapatuloy ako sa paghahanap sa kanya. Rudy? Nararamdaman ko, hindi magtatagal at makakaharap ko rin ang demonyong pumatay sa kapatid mo at mapupuksa ko na siya. Ipapaalam ko kay Gary yung narinig kong usap-usapan ng ilang barangay tanod na meron silang nakitang demonyo dito sa lugar namin. Ay, mabuti na lamang. Malapit ang bahay ko dito sa bahay paupuhan kong tinitira ni Gary. Kaya madali ko siyang mapapaalalahanan at mabibigyan ng babala. Dapat na malaman agad dito ni Gary ang tungkol sa kampo ng dilim na nakita ng mga tanod para makapag-ingat siya. Ay, pag ganun, siguro tulog si Gary. Malamang napahimbing, kaya hindi niya ako pinagbubuksan ng pinto. Buti pa'y umuwi na muna ako. Bukas ko na lang ipaalam kay Gary ang tungkol sa... Ano itong bumarok sa daraanan ko? Isang lalaking maitim at mabalahibo ang buong katawan. May butot at sungay. Nakakakilabot ang anyo. Demonyo! Ay! Diablo! Tulong! 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 Ay! Gary! Bakit po kayo humahangos? Pauwi na ako. Galing ako doon sa tinitirhan mo. Wala ako ron, Alingana. May pinuntahan ako. Ay, kaya pala walang nagbubukas ng pinto nung kumatok ako ba? Bakit niyo ako pinuntahan? Kasi nga, may ilang barangay tanod na nagsabi na nakakita daw sila ng demonyo. Na nagsasabi na siya yung hari ng dilim. Huwag ho kayong maniwala sa kanila. Hindi ka naniniwala sa demonyo? Naniniwala. Pero hindi ako naniniwala na hari ng dilim ang nakita ng mga barangay tanod. Ay, umuwi ka na, Gary. Kayo ang umuwi na, Alingana. At huwag na kayong lalabas ng bahay kapag gabi na para hindi manganib ang buhay niyo sa mga kamay ng demonyo. May pupuntahan pa ako bago ako umuwi. Saan ka pupunta? Hahanapin ko ang demonyong nakita ng mga tanod. Ana, Ay, Nana Nati. Hindi na ako nakapaghintay ng umaga bago pumunta dito sa inyo. Dahil baka makapagsabog pa ng lagim ang demonyong nakita ko kanina. pareho tayo ng ikinababahala. Bakit ho naglatag kayo ng ilang piraso ng mga baraha sa mesa? Bago ka dumating, nagsagawa na ako ng ritual at orasyon. Nagbalasan na ako ng aking mga baraha upang malaman ko kung nasaan ang demonyong pumatay na ng isa nating kabarangay. Nana Nati? Maliwanag ang mensahe ng aking mga baraha, Ana. Naririto pa sa ating barangay ang demonyo. Naghihintay lamang siya ng pagkakataong muling magsabog ng lagim. May katwiran si Ana na gaya ko'y mabahala hanggang hindi napupuksa ang demonyo. Anumang oras ay maaaring muli siya magsabog ng lagim. Kaya tama lamang na umuwi na si Ana.
Ngayong nabalasa ko na ang mga barahang aking inorasyonan, ilalatag ko na ang ilan sa mesa upang malaman ko ang pinakamabisang paraan upang mapuksa ang dyablo. Malinaw ang mensahe. Tubig ang isa sa mabisang pamuksa sa demonyo. Tangal na matandang babae. Ang dyablo! Biglang lumitaw dito sa loob ng bahay ko ang kampo ng dilim! Hindi ako natatakot sa iyo, Diablo! Tangal na matandang babae. Ako, ang hari ng dilim. Huwag kang lalapit sa akin! Makapangyarihan ako. Hindi ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat! Madali lamang sa akin na mapatay ka. Oo, mapapatay mo ako. Pero may katulad kong tao lamang ang makakapuksa sa iyo! Hindi totoo yan. Yan ang mensaheng nabatid ko sa aking mga baraha! Walang kaanimang tao ang maaaring makapuksa sa akin. Wala! Bitiwan mo ko! Kampo ng dilim! Kahit anong pagpipiglas ang gawin mo, hindi ka mamamahulog mo sa aking mga kamay. Huwag mo ako sakalin! Hindi ako makainom! Bibigay ko ang deko. Tuturunin ko ang nanumunan mo. Papatayin kita! Demonyo! Bitiwan mo si Nana natin! Rudy, mabuti dumating ka. Kailangan makalis ako sa buwak na ito. Rudy, biglang naglaho ang kampo ng dilim. Parang natakot siya sa akin, Nana Nati. Hindi sa'yo natakot ang Diablo, Rudy. Sa hawak mong botelya. Botelya ho ito ng benditadong tubig na hiningi ko sa simbahan. Pauwi na ho ako nang mapadaan ako sa harap ng bahay nyo at nakarinig ako ng halakhak ng demonyo. Kaya bigla akong pumasok rito. Ang hawak mong meditadong tubig. Yan ang kinatakutan ng demonyo. Ang holy water, ang pinakamabisang pamuksa sa Diablo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos ko! Ano itong biglang lumitaw sa kwarto ko? Demonyo! Diyos ko! Isa akong kampo ng dilim. Huwag! Na nagmula sa impyerno. Huwag! Huwag ka lalapit sa Ako si akin! Satanas. Lumayo ka sa akin! Layuan mo ako! Huwag ka lalapit sa akin! Ito ako, Haman, Rafael. Nabibinya ako sa pananangin mo. Sumasampalataya ka sa hindi mo dapat sampalatayan. Kaya parurusahan kita. Aangkinin ko ang katawan mo bago kita patayin. Pagsasamahan ko ang sinig at ang matawang luha. Alingana, kaawa-awang kabarangay nating kinahas at pinatay ng demonyo kagabi. Oo nga, hindi. Chinemo ka na nagsosolo siya dito sa bahay niya bago siya pinasok ng demonyo. Religyosa pa naman ang kabarangay nating nasawi na bago tuluyang nalagutan ng hininga ay nakapagsumbong pa sa kapitbahay niya na demonyong umatake sa kanya. Parehong makadiyos yung dalawang naging biktima ng demonyo. Itong nakaburol ngayon at yung nasirang bayaw mo. Dapat na ko talagang matapos ang pagsasabog ng lagim ng kampo ng dilim. Oo nga. Kung hindi baka madagdagan pa yung kanyang mga biktima. Kaya nga,
Hindi na kayo dapat magtagal ng pakikipaglamay dito, Aling Ana. Wala namang problema sa akin. Malayo din ang bahay nyo. Kasama ko naman si Gary. Ay, kapitbahay nyo nga palang nakatira sa inyong bahay paupahan, ano? Kanina pa nga siya sa likuran ko. Kanina ko pa gustong sumabad sa pag-uusap niyo, Rudy. Gary, Ngayong nadagdagan ng biktima ng demonyo, pumapayag ka na bang magtulungan tayo sa paghahanap at pagpuksa sa kampo ng dilim? Rudy, sinikreto kita rito sa malayo-layo sa lamayan. Dahil narinig ko ang pag-uusap niyo ni Gary kanina. ano natin? Bakit hindi ka pumayag na may tumulong sa iyo sa paghahanap at pagpuksa sa demonyo? Dayo lamang ho si Gary dito sa barangay natin. Kung maganda naman ang kanyang intensyon, bakit Hindi ko ho siya lubos na kilala eh. mukha naman siyang mabait? Hindi ho nakikita sa panlabas na anyong ng isang tao ang tunay niyang ugali. Kung sa bagay nga, Isa pa, baka magsagabal lang ho siya sa plano ko. may plano ka na laban sa Diablo? Pero na ho, Ano man ang plano mo? Mag-iingat ka, Rudy. salamat po sa paalala. Tuso ang Diablo. Alam ko, pero may kasabihan ho tayo. Tuso man daw ang matching na paglalalangan din. Totoo yan. Pero mahirap, Rudy. Napakahirap kalaban ng Diablo. Lalo pa ang hari ng dilim. Totoo ang sinabi niyo, Nananati. Mahirap kalaban ng demonyo. Makapangyarihan yun. At walang sinisino, Ana. Bata o matanda, babae o lalaki, binibiktima ng Diablo. Ay kaya nga ho, hanggat maaari, iwasan nating maglakad ng nagsusulok ng gabi. Kaya nga nagtataka ako sa iyo eh. Malakas ang loob mo lumakad mag-isa. Ay, hindi pa raw nga uuwi si Gary, kaya umuna na ako sa kanya. Nagkataon naman na pauwi na rin kayo dahil nakipaglamay kayo, hindi ba kaya sumabay na ako? Ang malamang na sumabay ka sa akin dahil mapapadaan naman ako sa bahay mo. Tsaka pakiramdam ko ho ligtas ako nakasama kayo. Dahil malamang, mangilagang demonyo sa gaya niyong espiritista. Nananati, may lumabas sa likod ng bato na matataanan natin. Ang Diablo! Nakakakilabot na kayo ng demonyo! Aling Ana! Aling Ana! Ay, mabuti dumating ka. Nakikipaglamay po ako na may marinig akong sumigaw sa gawing ito. Kaya ako napasugod dito. Ako yung sumigaw. Napatili ang kasera mo sa takot, Gary. Dahil sa nakita namin Diablo. May nakita ho kayong demonyo? Meron! Nakakakilabot ang anyo niya. Pero bago ka dumating, tumakbo na siya papalayo. Ay habang umahalakak siya, paulit-ulit niyang sinabi, siya raw ang hari ng dilim. Sa anong banda tumakbo ang demonyo? Doon! Doon, Gary! Mayawan ko na kayo. Diyan ka pupunta. Hanapin ko ang demonyo. Ha? Baka hindi pa siya nakakaliw. Baka maabutan ko pa siya. Gary! Baka mapahamak ka! Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Kapag naabutan ko ang demonyo kaya sabing siya ang hari ng dilim, papatayin ko siya. Aling Ana, naganap po pala si Gary sa demonyong nakita nyo ni Nananati. Oo, Rudy. Ewan ko lang kung naabutan niya yung kampo ng dilim. Sigurado hong hindi niya maabutan ang demonyong hinapol niya. Ha? O bakit mo naman nasabi? Makapangyarihan ho ang demonyo. Ay kaya nga, dapat magtulong kayo sa paghanap at pagbuksa sa kampo ng dilim. Bakit ho kami magtutulong? Parehas kasi kayong buo ang loob. Hindi na ho. Mas panatag ho ang loob kong kumilos kung ako'y nag-iisa. Teka nga, bakit pala galing ka sa likuran ng bahay namin? Kanina hong naglalakad ako, parang may nakita akong taong kumalusko sa likuran ng bahay nyo. Ha? Kaya tinignan ko. Wala naman ako akong nakita. Ganon? Pero hindi ako nasisiraan ng loob. At lalong hindi ako titigil. Pagpapatuloy ako sa paghanap sa demonyo hanggang hindi ko siya natatagpuan at napupuksa.
Sabi ni Rudy, hindi siya magtatagal sa pakikipaglamay sa kabarangay naming babae na naging biktima ng demonyo. Di tuloy ako makatulog sa pag-iintay sa kanya. Makainom nga muna ng tubig sa kusina. Babae! Demonyo! May demonyo sa loob ng aming bahay! Demonyo! Topo! Topo! Nananati! Topo! Nananati, papasukin niyo po ako. Ano bang problema mo? Pasensya na kayo. Bakit parang takot na takot ka? Ay, talagang takot na takot po ako. Kaya napatakbo ako dito sa inyo. Dahil may demonyo pa sa loob ng bahay namin. Demonyo? Opo! Nag-iisa po ako sa bahay namin dahil nakipaglamay ang asawa ko. Namalaya ko na lang may kasama akong kapo ng dilim. Buti hindi ka ginahasa at pinatay. Gaya ng ginawa sa isang kabarangay natin. Ganun po siguro yung balak niyang gawin sa akin ng demonyong yon. Natakasan ko lang siya. Ipanatag mo ang loob mo. Ligtas ka rito sa tahanan ko. May mga pangontra ko laban sa Diablo. Hindi po kaya masundan ako dito ng kampo ng dilim. Demonyo! Ikaw na nagsasabing hari ng dilim! Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Duwag ka! Kung totoong ikaw ang hari ng dilim, magpakita ka sa akin! Patunayan mong isa kang hari na walang kinasisindakan! Sa wakas, nagpakita ka rin sa akin. Kakilakilabot nga ang iyong anyo. Maitim at mabalahibo ang iyong buong katawan. At may buntot ka at mga sungay. Isa kang tunay na demonyo. Ngayon, patunayan mo sa akin na ikaw ang hari ng dilim. Magsaguba tayo! Magtuhos tayong dalawa! Magpatayan tayo! Patutunayan ko sa'yo, demonyo! Hindi ikaw ang hari ng dilim! Dahil pagkatapos natin magsagupa, pagkatapos natin magtuhos, titiyakin ko na isa ka ng malamig na bangkay! Ano bang iniintay mo, demonyo? Patunayan mo na sa akin ang kapangyarihan mo! Ang pagiging hari mo ng dilim! Sugurin mo na ako! Ipatikin mo na sa akin ang bagsik ng iyong kapangyarihan! Kung ayaw mong kumilos, ako ang unang aatake sa'yo! Ipatitikin ko sa'yo ang iba yung ngit-ngit ko sa gaya mong impostor! Susugurin na kita! Papatayin na kita! Kari! Oh. Kari! Nananati! Huwag ka mga sumagupa ng nag-iisa sa Diablo. Wala kang kalaban-laban sa kanyang kapangyarihan. Huwag niyo akong pakialaman, Nananati. Nagmamalasakit labang ako. Isang tiyak na pagpapakamatay ang pagharap mo sa kampo ng dilim. Bitiwan niyo ako. Gary, huwag mong sayangin ang buhay mo. Sabi ng bitiwan niyo ako. Gary, huwag ka magalit. Nananati, dahil sa pangihimasok niyo, umalis ng demonyo. Para din yun sa kabutihan mo. Hahabulin ko siya. Huwag! Hahanapin ko ang demonyo. Papatayin ko siya! Alingana, hindi ko nahanap ang demonyo. Kung nahabol mo siya, malamang napahamak ka, Gary. Hindi ako mapapahamak. Mabuti tumuwi ka na. Tama si Nananati. Kung natuloy na nagsagupa kayo na demonyong wala kang kalaban-laban sa kanya. Kung hindi siya dumating, malamang napatay ko ng kampo ng dilim. Ay! Huwag kang magalit sa espiritista. Nagngingit-ngit ako dahil hindi ko napatay ang demonyo.
na nagsasabing siya ang hari ng dilim. Gary, Sa susunod na magkrusulin ng landas namin, hindi ko nahahayaang matakasan niya pa ako. Mangyari na mangyayari, papatayin ko na ang kampo ng dilim. Rudy, bakit ang tagal mo nakipaglamay? Hindi ako nagtagal sa lamayan, Merle. Bakit ngayon ka lang umuwi? May inasikaso lang ako. Kanina wala ka dito sa bahay. May nakita ko rito ng demonyo. Kaya tumakbo ko kanina, kinananati. Wala ka nang dapat ikatakot. Baka magpakita na naman dito yung demonyo. Malapit na siyang mahulog sa aking patibong. Rudy! Ang demonyo! Nasa labas ng bahay natin ang kampo ng dilim! Rudy, huwag kang lumabas ng bahay. Kailangan harapin ko ang demonyo, Merle. Baka mapatay ka ng kampo ng dilim. Siyang mapupuksa sa pagharap namin. Pero Rudy... Magtiwala ka sa akin. Huwag kang mabahala at matakot. Alam kong dapat kong gawin. May mabisang panlaban ako sa demonyo. Wala na ang kampo ng dilim sa labas ng bahay. Malamang nagtatago lang siya at nag-aabang ng pagkakataong mambiktima. Rudy... Hayaan mo lang akong hanapin at harapin ang demonyo. Hanggat hindi napupuksa ang kampo ng dilim, magpapatuloy ang pagsasabog niya ng lagim. O ano, Rudy? Kung saan ka na naghanap. Pero hindi mo natagpuan ng demonyo. Hindi na ho. Kaya dumaan ho ako rito sa inyo. Alam mo ang dapat gawin. Kaya may tiwala ako sa iyo. Naniniwala akong mapupuksa mo ang Diablo, pero si Gary, Wala ho akong tiwala sa taong yon. hindi nga ako naniwala na may kakayahan siyang sumagupa at pumuksa sa Diablo. Kaya pinigil ko siya na harapin at sagupain ang kampo ng dilim. Pero sa halip magpasalamat at iniligtas ko siya sa tiyak na kamatayan, nagalit pa siya sa akin. Hindi ho magtatagal at magkakaharap uli kami ng demonyo. Pero, Rudy... At mapapatunayan ko rin kung tamang hinala ko kung sinong hari ng dilim. Gary! Oh, bakit mailap ang iyong mga mata? Hinahanap ko ang demonyo. Demonyo nga kayang hinahanap mo? Anong ibig mong sabihin? Wala. Totoong demonyo ang hinahanap ko, Rudy. Ang nagsasabing siya ang hari ng dilim. Gary, Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? dalawa na ang naging biktima ng kampo ng dilim. At inaakala mo na magiging pangatlo ako? Kung wala kang tiwala sa akin, Wala akong sinasabing ganyan. nararamdaman ko sa mga kilos at pananalita mo na hindi ka naniniwalang mapapatay kong demonyo. Hindi mo ako masisisi dahil hindi kita lubos na kilala. Karapatan mong paniwalaan ang gusto mo. Pero tatapatin kita. Kung hindi ka naniniwalang mapapatay ko ang demonyo, mas lalo akong naniniwala at tinitiya ko na ikaw ang walang kakayahan at walang kalaban-laban sa kampo ng dilim. Huwag mong menosin ang kakayahan ko. Unahan na lamang tayo, Rudy. Okay. Unahan tayo kung sinong makakapuksa sa demonyo. Ikaw o ako. Ah, may kumalas ko sa likod ng malaking puno sa di kalayuan. Baka ang Diablo. Demonyo! Lumabas ka! Gary, ano nakita mo? Wala. Paghawi ko sa halaman, wala ako nakitang nagkukubli dito. Malamang pusa o bayawak lamang ang kumaluskos dito kanina. Magpapatuloy ako sa paghahanap sa demonyo. Bahala ka. Maiwan na kita. Oh, saan ka pupunta? Hanapin ko rin ang kampo ng dilim. Inilalagay mo lang ang sarili mong buhay sa peligro, Rudy. Sinabi ko na sa'yo, wala kang kalaban-laban sa demonyo. Pero magpapatuloy ka pa sa paghahanap sa kanya. Sana nga, magkrusalandasin niyo ng demonyo na nagsasabing siya ang hari ng dilim. At nang mapatay ka niya, para matapos ng kayabangan mo. Dali, dali. Mga barangay tanod! Bakit kayo humahangos?
At bakit parang takot na takot kayo? Eh, nagpakita na naman sa amin ng demonyo na nagsasabing siya ang hari ng dilim. Alam naming makapangyarihan ng Diablo at wala kaming kalaban-laban sa kanya kaya tumakbo kami palayo sa kanya. Papunta kami sa presinto para mag-report sa mga pulis para humarap sa kampung ng dilim. O tara na, tayo na. Ako ang haharap sa demonyo nagsasabing siya ang hari ng dilim. Ha? Uy! Kayo siya! Diablo! Ang kampung ng dilim! Ikaw na nagsasabing hari ng dilim! Ngayon na sandali para tayo magtuos! Pupuksayin na kita! Papatayin na kita! Diablo! Maupo ka, Merly. Salamat po, Nana Nati. Mukhang meron ka na namang ikinababahala. Kasi po, umalis sa amin si Rudy. At iniisip mong narito sa bahay ko ang asawa mo. Malaki po ang paniniwala niya sa inyo. Hindi na parito si Rudy ngayong gabi. Saan kaya siya nagpunta? Ang alam ko, desidido ang asawa mo na mahanap ang demonyo. Yun nga pong inaalala ko eh. Matapang ang asawa mo, Mary. Gusto niya pong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Nabalitang pinatay ng demonyo. May tiwala ako kay Rudy. Hindi po kaya madisgrasya siya, Nana Nati. Sa tapang at talino ng asawa mo, naniniwala ako magagawa niyang puksain ang diablong nagsasabog ng lagim. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Wala po sa amin ang asawa ko, Aling Aba, Ana. Mahirap gumala sa gabi ha. Kaya nga po hinahanap ko si Rudy. Baka mabiktima ka ng demonyo. Baka magpakita na naman siya sa akin ang kampo ng dilim kapag napag-isa ako sa bahay namin. Mabuti namataan kitang napadaan dito sa harap ng bahay namin. O kung gusto mo, tumuloy ka muna din Dumito ka muna sa amin habang wala pa sa inyong iyong asawa. Mas mabuti pa nga ako. Huwag kang masyadong mag-alala kay Rudy. May awa ang Diyos. Hindi mapapahamak ang iyong asawa. Demonyo! Demonyo nagsasabing hari ng dilim! Nasaan ka? Bakit kung kailan lalapit ako sa'yo? Nawawala ka sa iyong kinatatayuan? Nagtatago ka! Lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Bakit ayaw mong lumabas? Kung ikaw nga ang hari ng dilim, lumantad ka! Magtuos tayo! Patunayan mong isa kang hari ng dilim! Lumabas ka! Duwag! Labas! Narito ko, Gary. Ngayong lumantad ka, hindi na kita hayaang matakasan mo uli ako! Hindi na kita tatakasan. Katapusan mo na! Magsasagupa tayo. Nakahanda ako! Magsasagupa tayo hanggang kamatayan. Aling Ana, ano po yung inilabas ninyo? Rosario. Rosario? Oo. Magdadasal tayo ng rosaryo para makaligtas sa tiyak na kapahamakan ng iyong asawa. Sige po, Aling Ana. Malaki ang maitutulong ng panalangin para wala nang sumunod na biktima yung demonyo. Para hindi na muling makapagsabog ng lagim ang kampo ng dilim. Lubhang nakapangyarihan ng diablong lumitaw dito sa aming barangay. Sa kabila ng isinasagawa kong ritual at orasyon, hindi mailantad ang aking mga baraha ang mensahe kung bakit siya lumitaw at bakit siya nagsasabog ng lagim. Sa ngayon, nakasalalay na lamang kay Rudy ang pagpuksa sa kampo ng dilim.
Kapag hindi nagawang puksain ni Rudy ang Diablo, magpapatuloy ang pagsasabog nito ng lagim. Saan niyo mong yan? Na maitim at mabalahibo ang buo mong katawan. At may buntot ka at mga sungay. Tunay na isa kang demonyo. Isa na akong demonyo, Gary. Inuutusan kita. Magbalik ka sa impyerno. Wala kang karapatang utusan ako. Sundin mo ako! Hindi. Hindi mo ako maaaring utusan. Hindi mo maaaring utusan ang gaya kong hari ng dilim. Hindi ikaw ang hari ng dilim! Ako! Isa kang impostor! Patunayan mo! Oo! Patutunayan kong isa kang impostor na hari ng dilim! Patutunayan ko! Nagbabagang iyong mga mata. Masdan mo akong mabuti. Nagbabagong iyong anyo. Masdan mo ang tunay kong anyo. Tuluyan ang nagbagong iyong anyo. Naging maitim at mabalahibong buo mong katawan. At tinubuan ka ng buntot at mga sungay. Naging kakilakilabot ang iyong anyo. Ito ang tunay kong anyo. Impostor! Tamang duda ko sa simula pa lamang. Hindi ka tunay na tao, Gary. Isa kang Diablo na nagmula sa impyerno. Nagmula ako sa aking kaharian sa impyerno. At nagpanggap ka lamang na ordinaryong tao para makapagsabog ng lagim. Mga mabubuting tao, mga mata-Diyos na aking binibiktima. Sila naman upang maipulit ko ang kanilang kaluluwa sa aking kaharian. Hindi magtatagumpay ang iyong kasamaan. At ikaw ay isang impostor. Ikaw na nagpapanggap na hari ng dilim. Matitikman mo ang ibaing pagsik na kapangyarihan mo. Ako na walang iba kundi ang tunay na hari ng dilim. Gary, Ako at hindi ikaw. bitiwan mo ang leg ko. Diablo, bitiwan mo ko. Kahit anong pagkibigla sa gawin mo, hindi ka makakaulagpos sa aking mga kamay. Bibigay ko ang bigay mo. Tuturugin ko ang lalamunan mo. Papatayin na kita. Diablo, hindi ako papayag na mapatay mo. Mapapatay kita, impostor. Dahil nararamdaman mo, hindi ka tunay na demonyo. Hindi ka kabilang sa aking mga kampon. Hindi ka nagmula sa impyerno. Nagpapanggap ka lamang. Aalisin ko ang terang nakabalot sa iyong ulo. Tatanggalan kita ng balat kayo. Ikaw! Ikaw ang nagbabalat ng demonyo, Rudy! Tama ka. Hindi nga ako tunay na demonyo. Nagbalat kayo lamang ako. Nagpanggap lamang ako na hari ng dilim. Para mapilitan kang lumantad sa iyong pagbabalat kayong tao. Para magbalik ka sa tunay mong anyong demonyo. Para mapuksa kita. Matalino ka, Hamal! Tuso! Pero katapusan mo na. Dahil walang sino bang mortal ang nakakapuksa sa akin. Wala! Alam kong wala akong kalaban-laban sa kapangyarihan. Hindi ko na pagtataganin pa ang buhay mo! Pero bibigyan kita ng magandang laban. Ano yung hotel na pinilabas mo? Benditadong tubig na isasaboy ko sa'yo. Ayan! Sige! Masunod ka ng tuluyan! Rudy? Napuksa mo ang demonyo? Oh, Merly.
Dahil nalinlang ko siya sa ginawa kong pagbabalat kayong demonyo, madali ko siyang nasabuyan ng bentitadong tubig na naging dahilan upang maagnas ang kanyang katawan at siya'y naglaho. Ngayon na po sana ang kampo ng dilim. Wala na tayong dapat pang ikatakot. Wala na. Dahil kailanman, hindi na makakapagsabog ng lagim dito sa lupa ang hari ng dilim. Kung ang hari ng dilim ay may kapangyarihang magbalat kayo, mayroon ding karaniwang tao na handang magbalat kayong diablo upang mapuksa ang tunay na kampon ng dilim. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Hari ng Dilim. Sa isa na namang gabi ng laki.